Alright mga kapatid, yo! Nandito na naman po tayo sa isang reaction video. Meron na naman po tayong panonoorin. Yes, at ating bibigyan ng reaksyon at opinion. Ano ang meron dito? Galing ito sa ating Pinas News Insider. Good news, nag-motion mga senador, balik si Marcoleta sa Blue Ribbon. Yan, patanong natameme si Soto, Lacson pahiya. Pero para sa akin parang kontrolado kasi nila ngayon ng ang pagtatalaga bilang senador o bilang kung ano-ano na kayang-kaya nilang i-magic eh. Kasi Blue Ribbon, isipin nyo, okay na sana yung investigasyon patungkol dun sa flood control. Ando dun nauudlot pa eh. Bakit kanyo? May nanggugulo. Ganun ho yung nangyayari sa atin ngayon. Kaya wag ho tayong basta-basta magpapaloko. Simulan na ho natin ang ating usapin. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Alright, maraming salamat. Fiber ni Juan, i-play na ho natin. Anong meron sa balitang ito? Mag-update na tayo. Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang. Ito ang malaking magandang balita na dapat malaman ng taong bayan na pilit ayaw di umanong ipalabas ng bayarang media sa publiko. Sadyang tunay talaga na hindi mananaig ang kasamaan laban sa kabutihan. Sa wakas, Senado, gumalaw na. Mga senador, naghain di umano ng motion para maibalik agad si Rodante Marcoleta sa pagka-chairman ng Blue Ribbon Committee sa Senado. Oo, kasi sayang mga sir eh. Para naman nakakapagtaka yun. Nagtutuloy-tuloy na, ang ganda na ng investigasyon. Tamang-tama lahat eh. Tapos biglang nagpalit, di ba? Naging school bukol. Yun ang nakakainis doon. Tapos nagkandalabo-labo na. Sayang si Marcoleta. Pwede pala nilang kontrolin, no? Pwede pala nilang guluhin itong investigasyon. Tapos ngayon, nagkaroon ng ICI na ang investigasyon na ginagawa nila, palihim. Hindi pwedeng isa publiko. Ano kaya yun? Diba? Tuloy tayo ha. Maituwid na ang direksyon ng investigasyon tungkol sa manumalyang bilyong-bilyong pondo ng flood control scandal na siyang panawagan ng maraming Pilipino saan mang sulok ng mundo. Gaano kaya ito katotoo mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, hindi po matututulan at lalong hindi po mapapasinungalingan ng gobyernong ngagba ni Marcos Jr. ang katotohanan na napakaraming Pilipino na po ang sobrang nadismaya sa ikinasang investigasyon ng manumalyang flood control projects na ayon sa ilan nating mga kababayan, simula po ng questionableng pagtanggal kay Senator Marcoleta bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee ay biglaang nagkagulo-gulo na ang direksyon. At para umanong hindi na natin makikita, lalong-lalo na sa marami sa ating mga kababayan, kung saan papatungo yung isinasagawang investigasyon ng nasabing committee na pinangungunahan sa kamay ni Soto at Lacson. Oo, parang nagkandalabo-labo na. Parang ang dating ho nito, ito yung opinion lang, no? Parang binubobo na nila yung mga tao. Inuunga-unga na nila. Yung si Marcoleta pa po, yung nag-iimbestiga, ang ganda ng flow. Pahuli na, biglang naitago pa. Yung mga diskaya ata ngayon, parang ayaw nang makipag-cooperate ata di umano. Doon po sa ICI na ginagawa nila ngayon na palihim. Pero kung tutusin, wala naman yung ICI noon eh. Si Marcoleta po ang nagsimulang matapang na nag-imbestiga ng flood control na yan. Diba? Tapos ngayon parang si BBM pa yung bayani. Kayo niloloko nyo taong bayan Huwag mong ganun, sir. Paano bayan? Hindi niya nga alam lahat paano naging bayani. Hindi niya nga alam, wala siyang alam
At sasabihin nyo, bayani, kayo talaga, oh. Ganda-ganda ng investigasyon, ginugulo. O, tuloy po tayo, Pinas News Insider. Para umanong unti-unting lumulubog sa kumunoy ang katotohanan at nawawala na ng pag-asa ang taong bayan kung may mananagot pa ba o may maipapakulong pa ba na malalaking isda o mastermind na talagang tunay na sangkot at punot dulo sa flood control scandal na bilyong-bilyong perang binulsa mula sa pera at tax ng taong bayan. Kaya't sigaw at panawagan ng maraming Pilipino, ibalik na po kaagad si Senator Rodante Marcoleta bilang Senate Blue Ribbon Committee Chairman at hayaan siya na ipagpatuloy yung direksyon na kung saan tutumbok doon sa gusto ring tumbukin ng taong bayan. Tama, kasi papunta na dun eh. Halata ho talaga na may parang pinagtatakpan sila dito. Diskaya, nagsasalita na. Tapos may yung Marine pa, nagsalita na. Tapos ang gusto nilang paimbestigahan yung Marine tsaka yung Diskaya. Halos iisa ho yung sinasabi ni Marcoleta nung Diskaya, si Marine, tas yung noon pa si BP Sara, si Madam Amy, sinabi rin ang kumukontrol ng pamahalaan, etc. Diba? Ang dami na, hindi nyo ba nakakita yung mga balitang yon? Hindi ba pwedeng ang imbestigahan ninyo, hindi yung nagtuturo? Yung tinuturo po dapat, yung imbestigahan ninyo. O mamamayang Pilipino. Kaso ito po ang nakakalungkot na balita. Talagang tila minamadali na nila at tila masyado ng halata na mayroon silang pinoprotektahan. Dahil matapos nagpasabog sa Senado sa ikinasang Senate Blue Ribbon ang star witness si Senator Rodante Marcoleta na si Orly Gutesa at pinangalanan si Martin Romualdez ay heto na at bigla ang gusto nang tapusin agad ang investigasyon ng flood control scandal. So paano yan? Tatangahin nyo na naman yung mga kababayan natin na nandoon na, tinuturo na, tapos gusto nyo nang i-cancel yung Blue Ribbon. Bakit ho? Kasi baka may darating na isang pagkakataon na kapag pinagpatuloy nyo yung Blue Ribbon, magugulat kayo, biglang may susulpot na mga Marine. Diba? Magugulat na lang kayo, biglang andyan na yung mga dating kasamahan, pero uy, ba't biglang nandito to mga to? Kaya siguro sa takot, pansamantala munang hindi ipinagpatuloy yung Blue Ribbon. Kasi doon sa Blue Ribbon, malapit na. Malapit na, ayaw nyo pa ba? Kaya nahahalata ng mga taong bayan na baka meron pong pinagtatakpan. Ibig sabihin, alam mo, bigla akong nalungkot dito mga kapatid dahil si Marcoleta yung naging natin parang pag-asa para makita natin yung tinatawag na mga magnanakaw dyan sa gobyerno. Tapos, magugulat ho tayo na anyari, kaya pa rin palang kontrolin. Biruin mo, binoto ng taong bayan, mga senador. Tapos, nakokontrol. Ito lang opinion lang naman. Base lang ito sa aking paniniwala dahil sa mga nangyayaring mga ganito, mga balita. Nakikita ko, nakokontrol sila nung, yung House Speaker. Sino bang bumoto dyan sa House Speaker? Majority, wala namang bumoto. Disqualified lang laging ganun. Hindi siya dumaan sa kompetisyon, sabi nga ni BP Sara. Samantalang kayo, ibinoto kayo ng taong bayan. Pinagkatiwalaan kayo ng taong bayan. Tapos susunod kayo doon sa hindi naman binoto. Nanalo lang ng chuchu. Huwag kong ganon, mga sir. Nakakadismaya lang, di ba? Ayon kasi sa inilabas na balita mula mismo sa Net25, nakatakdang tapusin ng Senate Blue Ribbon Committee ang investigasyon hinggil sa manumalyang flood control projects. Oo, tapos Diskaya ang may kasalanan. O kaya mga Duterte.
Ay, sa nako. loob ng dalawang pagdinig sa susunod na buwan. Ayon kay Acting Chairperson Senator Erwin Tulfo. Ayon kay Tulfo, pansamantalang itinakda ang susunod na pagdinig sa November 10 kung saan inaasahang November 10. ipatatawag nila si dating House Speaker Martin Romualdez at si dating Ako Bicol Representative Elizaldico na kapwa inuugnay sa umano'y kickback scheme sa mga naturang proyekto. Kasunod nito, sisimula ng committee ang bagong investigasyon sa umano'y anomalya sa Farm to Market Road Project ng DPWH at Department. Pero para sa akin, dapat ituloy pa hanggang may makulong. Hindi po pwedeng puro hearing na lang po yung nakikita namin tas walang nangyayari. Ito namang ICI, di ba may ghost project? Ito naman may ghost hearing. Grabe of Agriculture. Iimbita Hindi naman sa ghost hearing, patago lang kasi kaya hindi nakikita. ng committee si DA Secretary Francisco Tio Laurel Jr. upang magpaliwanag. Yung mga nasa YouTube naman ho, higit pong tumataas yung bilang ng ating subscribers. Sana po ay patuloy kayong sumuporta sa ating Tinig na Isog. Sana ho ay patuloy kayong mag-react, mag-comment, mag-share, mag-subscribe. Tama. Importante po sa akin yung inyong pananaw at opinion. Kagaya po ng paulit-ulit kong sinasabi, hindi kinakailangan na sang-ayon kayo sa aking pananaw at hindi rin naman nararapat na lagi tayong sang-ayon sa pananaw, kuro-kuro o opinion ng bawat isa. Ang mahalaga ay bukas ang ating pagtanggap. Magkaiba man ang ating opinion, magkaiba man ang ating pananaw. At the end of the day, we are all Filipinos na nagmamahal at nagmamalasakit para sa ating bansa at sa ating mga kabataang Pilipino. Tarangkahan ng palasyo. Lagyan po natin ang tamang konteksto sapagkat ang dami pong mga releases ngayong araw ng ICI, yung Independent Commission on Infrastructure. Wala naman pong ngipin yan, wala pong karapatan o wala pong power yan o kapangyarihan na mag-prosecute. Lahat po ng ginagawa nila essentially ay fact-finding lamang. Ay, aray ko. Malinaw ho yung sinasabi dito ni Atty. Vic na itong ginagawa nila doon para lang mayroong mapatunayan kung sino yung nagkasala. Ibig sabihin ho, parang fact lang, FACT, no? No, pag napatunayan, kalas-kalas na ulit. Ano ba, may makukulong ho ba o wala? Yeah. At lahat po ng kanilang findings, duplication nga po, redundancy nga po ito eh. Lahat po ng magiging findings ng ICI, hindi po binding yan sa gobyerno, hindi po binding yan sa Department of Justice, hindi po binding yan sa Office of the Ombudsman. Bakit? Recommendatory lang po yan at the most. At most recommendatory lang po yan. Kung Utik niya, niring-hiringan lang pala. Naklantiting naman yan. Nakatago na nga, tapos wala pang mangyayari, walang power. Wow. So, ano yan? Pag-aaksaya na naman ng pera. No? ano man po ang maging findings nila, merong mang totoong findings, yan po ay re-revisahin pa ng Office of the Ombudsman kung ang direksyon ay papunta sa Sandigan Bayan. Office of the Ombudsman, di ba ang ombudsman ngayon si kagalang-galang na ombudsman. Nako, Pilipinas. Anong nangyayari? Kung hindi naman po ay sa Department of Justice, re-revisahin din po yan. Nako, Justice, ano yun eh, yung anak niya rin. Wala talaga, ano? Tuloy tayo, ha? Bago sampahan sa mga kaukulang korte, Regional Trial Court. So, yung ICI ho, kaya po sinasabi natin ang ating pamagat, tarangkahan ng palasyo, na hinto po ang Blue Ribbon hearing sa Senado doon sa affidavit ni Robert Bernardo. Hindi po natin lulubayan yon sapagkat malinaw po doon na may pananagutan yung Yusek Trigive Olaybar ng Department of Education. Nag-leave na daw po ito sa kanyang posisyon, subalit hindi po nangangahulugan na hindi na siya dapat imbestigahan at ipatawag sa Senado. Over the weekend, mga kababayan, alam ko na susubaybayan din ninyo na ang direksyon daw po ng Blue Ribbon pag ito ay muling nag-convene, hindi na po patungkol sa flood control funds at hindi na po sa flood control funds anomaly. So palayo na pala, dahan-dahan lang, no?
Alam mo yung investigasyon ni Sir Marcoleta? Papalapit na, papunta na doon kung sino yung may kasalanan. Ito base sa ating opinion. Marcoleta, papalapit na, malapit na, konting-konti na lang, biglang nagpalit ng ng school bukol. O, yan, biglang nagpalit. O, pak, ngayon yung investigasyon nila, palayo. Nako, Pilipinas kung mahal, ano hong nangyayari sa atin? Hindi na po yung flood control projects at hindi na po yung flood control funds anomaly. Ang tutunguhin na raw po nila yung farm to market road. Babalik lang po natin para nasa tamang giya po tayo at tamang konteksto. Huwag po natin kakalimutan kung ano yung ginawa nila doon sa pagdinig ng kaso nung Alice Guo, yung mayor po ng Bamban. Okay. Sinasabi po nila na kaya napakahaba nung pagdinig dyan sa kaso nung Alice Guo dahil daw po si Alice Guo ay isang threat to national security. Maaari sapagkat napeke niya yung kanyang mga papeles at yung kanyang birth certificate, nagawa niya at napalabas niya na siya ay Pilipino, ang katotohanan ay hindi naman pala. So maaari, ibigay ho natin sa kanila yan. Subalit, Alice Guo, isang individual, masasabi nating pribado, although siya ay mayor din naman ng Bamban. Higit pong malaki yung ginagawang kasalukuyang pagdinig ng Blue Ribbon Committee patungkol nga po sa flood control funds anomaly at flood control projects anomaly. Pati na yung ghost projects. Higit pong mas malaking issue ito kesa sa nationality kung paano niya na-acquire yung kanyang illegal Filipino citizenship. Base ho sa ating pagkakaintindi, yung kay Alice Guo, sobrang effort yung ginawa nila para lang mapakulong or para lang mapatanggal sa pagka-mayor or sobrang nag-trending. Pero dito sa pondo na bilyones, hundreds of billion ang nawawala, i-close na lang nila ng basta-basta or mapupunta na sa iba yung topic. Ang galing. What a Filipino. Kayo mga kapatid, anong masasabi nyo rito? Ganun-ganun na lang ba yon? Kalimutan na lang ba o parang wala na? Nako. Kawawang Pilipinas.